Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 3, 2026, Saturday. Binabantayan natin ang pamumuo ng unang sistema o bagyo na posibleng lumabas sa may timog kanluran ng bansa at sa long range forecast, meron tayong nakikita na manggagaling sa silangan. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang kumikilos ngayon. Una ang shear line na direktang nakakaapekto sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na bumabalot sa nalalabing bahagi ng Luzon. At pangatlo, ang easterlies na nagbibigay ng dagdag na init at halumigmig sa Mindanao. Kapag nagsasalubong ang malamig na hangin ng amihan at ang mamasamasang hangin mula Pacific, mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at pira-piraso at posibleng magdala ng malalakas na buhos ng ulan. Samantala, ang easterly sa Mindanao ang inaasahang magpapaaktibo ng mga hapon hanggang gabing thunderstorm sa maraming probinsya. Sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at mga isolated na thunderstorm. Ang mga buhos ay tipikal na magpapakita ng dalawang yugto, maagang mahihinang ambon sa umaga, pagkatapos ay mga biglaang mas malalakas na ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ito ang klasikong pirma ng shear line kapag hinahatak nito ang basang hangin mula silangan, lalo na kung may extra init sa tanghali. Kung tayo ay nasa mga bayang nakaharap sa Pacific side o sa mga kipot tulad ng Ticao at Burias, mas maaga at mas madalas ang pagbuo ng ulap dahil mabilis ang pagsalubong ng hangin at halumigmig. May posibilidad din ng panandaliang malalakas na bugso ng hangin sa gilid ng malalaking ulap, bagaman mananatili sa antas na minimal hanggang minor ang banta batay sa opisyal na paglalarawan ng mga epekto. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Mimaropa at Bicol Region, dominado ng amihan ng takbo ng panahon kaya ang inaasahan ay malawakang ulap na may sunod-sunod na mga pag-ulan. Hindi kinakailangan ng thunderstorm para maging malakas ang daloy, sapat na ang tuloy-tuloy na moisture advection mula hilagang silangan para patagin ang liwanag at maghatid ng ulan na may katamtaman hanggang minsang mabigat na intensity. Mas sensitibo rito ang mga bayang nakasandig sa Sierra Madre at mga delislis ng Cordillera kung saan pinipihit pataas ng bundok ang hangin at mas madaling mag-condense ang ulap. Sa setting na ito, hindi katakatakang makaranas ng maghapong ambon na walang thunderstorm na may paminsang humahabang buhos kapag kumapalang kaulapan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ang lagay ng panahon ay maulap din, ngunit kadalasang may mahinang ulan. Dala pa rin ito ng amihan, pero dahil mas malayo sa direktang banggaan ng hangin, ang mga buhos ay mas pira-piraso at may mahahabang pagitan. Inaasahan ang bagyang lamig sa madaling araw at umaga, lalo na kung humina sandali ang hangin at lumamig ang ibabaw ng lupa. Sa mga bayang nasa kanlurang gilid ng Luzon, mas posible ang maikling ambon kaysa tuloy-tuloy na ulan dahil sa orientation nila na hindi direktang nakaharap sa hilagang silangan. Sa Mindanao, ang easterlies ang pangunahing driver ng panahon. Aasahan ng partly cloudy hanggang cloudy skies na umaga, mabilis na pag-init bandang tanghali at mga hapon hanggang gabing thunderstorm na may kasamang malalakas na buhos sa loob ng maikling panahon. Pinakakilalang pattern ito sa Caraga at Davao Region kapag may sapat na init sa ibabaw at tuloy-tuloy ang daloy ng singaw mula Pacific. Sa lagay naman ng hangin at karagatan, malinaw ang pangingibabaw ng amihan sa Hilaga at Silangan, sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, pati silangang Visayas. Malakas hanggang gale ang ihip mula hilagang silangan at ang alon ay rough hanggang very rough na nasa pagitan ng 2.8 hanggang 5 meters. Ito ang inaasahang kondisyon sa mga seaboards na nakabukas sa hilagang silangan lalo na sa Pacific facing coast. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula hilagang silangan at ang alon ay nasa 2.1 hanggang 4 meters. Kaya maalog pa rin ang biyahe lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula northeast hanggang north at ang alon ay slight hanggang moderate sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Ngunit pwedeng pansamantalang tumaas kapag may malalakas na thunderstorm outflow sa hapon. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, sa week 1 mula January 2 hanggang January 8, 2026, walang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Ngunit may senyales sa modelo na maaaring umusbong ang isang mahina at mabagal na sirkulasyon malapit sa southern Palawan. Ang probability na ito ay mababa para agad maging ganap na bagyo. At kung mabubuo man, inaasahang mananatiling mahina at mabagal, halos nakapirme sa timog kanlurang gilid ng ating monitoring area.
Sa week 2 mula January 9 hanggang January 15, 2026, kapareho ang tema ng guidance. Maaaring manatili ang maliit na sirkulasyon sa paligid ng Southern Palawan at Sabah area na halos quasi-stationary at mababa pa rin ang tsansa na umigting bilang ganap na tropical cyclone. Ang mas mahalagang implikasyon nito sa atin ay ang patuloy na paghila nito sa amihan, dahilan para sumiklab ang mas malamig na simoy at mas matagal na kaulapan sa silangang Luzon at mga kalapit na kabundukan. Ayon sa mas malawak na ensemble signals mula sa iba pang modelo, maaaring may isa pang mahinang sirkulasyon na lilitaw sa silangang bahagi ng monitoring domain sa loob ng 2-week window. Sa ngayon, kalat-kalat at hindi pa magkakatugma ang mga member track kaya wala pang malinaw na direksyon kung ito ba ay lalapit, tatawid o lilihis. Ang practical na kahulugan nito para sa broadcast ay mananatiling nakaposisyon ang lente sa shear line at amihan bilang pangunahing driver ng ulan sa Luzon at Visayas, habang ang easterlies ang maghahanda ng panghapon na thunderstorm window sa Mindanao. Kung magkakaroon man ng mas organisadong senyales ng pagbuo, ang pinakaunang indikasyon ay mas malawak na, mas persistent na low-level convergence band sa Philippine Sea na kasabay ng unti-unting pagbaba ng sea level pressure sa central na bahagi ng tropics. Sa ngayon, wala pa sa antas na iyon ang pahiwatig ng modelo. So ulitin natin, malinaw ang hatian ng papel ng bawat salik. Shear line para sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas na nagdadala ng magkakahalong ulan at isolated thunderstorm. Amihan para sa nalalabing bahagi ng Luzon na responsable sa malawak na ulap at sunod-sunod na stratiform rains, at easterlies para sa Mindanao na nagtutulak ng panghapon at gabing thunderstorm. Sa hangin at karagatan, nananatiling alanganin ang paglalayag sa Pacific side dahil sa alon na aabot mula 2.8 hanggang 5 meters, habang sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas ay 2.1 hanggang 4 meters at sa Mindanao 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa tropical cyclone threat outlook, wala pang direktang bagyo na nakikitang tatama. Uunti-unting lalapit sa ating kalupaan sa loob ng week 1 at kahit may mahinang sirkulasyon na nakikitang umiikot malapit sa Southern Palawan hanggang Sabah sa week 2, mababa pa rin ang chance umigting ito bilang ganap na tropical cyclone. Habang nananatiling ganoon ang takbo ng guidance, ang pangunahing kwento ng panahon sa mga susunod na araw ay ang pabugso-bugsong amihan, ang nakapirmeng shear line band sa Palawan at Visayas at ang thunderstorm sa hapon at gabi sa Mindanao na dala ng easterlies. Manatiling nakatutok sa lagay ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon at lagi po tayong mag-ingat.